Kita ng 7-game series sa M5 o pwede nating makitang maging kampyon na muli ang Pilipinas. Ano ang pwede nating ma-expect in the first turtle fight? Turtle fight para din sa dalawa. Feeling ko mare-reset yung unang turtle. Feeling ko lang may crack pa naman. Tapos alam mo na kung ikaw yung Onyx, gusto mo may extend yung laban as much as possible. So, tingnan natin, pero magandang, parang may magsasalubungan na agad yata, if I'm not mistaken, dun sa may XP lane. Kailangan talaga nilang bigyan agad si Flap TZ as much as possible. Pero ngayon din lang nakahawak si Kyrie ng magandang hero, no? The Guinevere already locked in for Kyrie. Pero mukhang si Kiboy ang una nilang bibigyan. Nandito lang din naman si Kyrie, na sinasabi na ang and roll, Guinevere level kapag ka level 2, rock and roll na agad. Pero sabi ni Ogwen, hindi ko pa gustong sumount trip, boss. Aalis muna ako. Kung nakulong doon si Flap, that could have been the first blood. Wala pa namang flicker yun. Ayun na naman yung ginagawa nila, nakaka-butter pa nila, hinahatak yung green. So, alam mo kung ikaw yung jungle, pag nakita mo hinahatak yung green, silipin niya yan, silipin nyo. And again, napo-force out yung movements mula kay Sans, pati na kay Keyboy, and napi-free up yung map for the other heroes, for AP Bread. And AP Bren, right now, I feel like they are winning their laning phases. Namang din naman ang 1-1 dito sa baba. Pero si Kiboy ay nag-aabang lang. Dito sa taas, si Kyrie bibigyan. Si Kyrie sinalubog dito ng dalawang players. Sabi dito na AP Bren, hindi natin pwedeng bigyan si Kyrie ng pagkakataon na tumambay doon sa jungle natin. Oo, pero naparetry nga. Ika nga ni Midnight. Pero magkakaroon pa rin naman siya ng retribution for that first turtle fight. And sa baba, mukhang mainit ang bakbakan. Parang sa XP lane yung mga ganito. Pero gold lane na yung bakbakan ngayon na. Yeah. Naka-Master Assassin yung 1-1, however, yung Art of Favorite stacks. Yung tapang din kasi ng Claude, minsan kailangan mo talaga tapangan yung 1-1 matchup. Ang importante kasi dyan, makakakuha ka ng max stacks with Art of Favorite. Kaso, Marco! Oh, hinihintay niya yung cooldown ng Inspire. Kala niya, hindi enough yung damage yung nung Claude. Oh, no! Ay! Super Markers alive! Parang nagmalawa, muna tayo na AP Bren fan ng moment na yun. Yan yung sinasabi ko, yung tapang ng Claude. Minsan kaya mo talaga ipanalo yung matchup na yan. Basta super tapang mo and na-abuse mo yung Art of Favorite stacks. Kamunti ka na yun kung nagkataon lang na natamaan. Oo. Kahit isa ay mahihirapan talaga, pero ito na ang pagong. Sinisimulan ng dalawang kupunan ng Flap TZ. Gagamitin na nga dito ang kanyang Counteract Inferno. Tapos may pagpasok pa dito kay Kyle TZ. Mapupunta dito yung kanyang pagong. Tapos may iwan dito si Flap TZ. Flap TZ goes down. First blood mapupunta kay Boots. Pero mukhang susunod-sunod na nila si Ogwen. Kyle TZ ngayon ang bibigyan. At mukhang makukulong pa nga dito. Pero final slash. Meron pa nga 3 vengeance. At may reset pa nga. Si Kyrie ata yung mabibigyan. Pero naubusan ng mana si Ogwen. At may hila siya pabalik. Si Sans kayo na mamamatay. Hindi pala tapos yung team fight doon sa may middle lane. Hindi pwedeng hindi kami makabawi. Grabe yung juggle na pinapakita ng AP Bren. Muntik pang mamatay si Kyrie. And both did a fantastic job of just stopping Flap TZ on his tracks. Pero nakuha din ng AP Bren yung kanilang turtle. This does give an advantage towards their momentum and makaka-recover ng konti yung 1-1 sa may gold lane. Kasi again, he was forced to leave his lane. And in terms of XP, makakabawi naman siya versus the Claude. And mukhang ang tinitigdang laro talaga ng AP Bren dito ay mag-secure or safely secure those early objectives. Dahil mukhang gusto nilang sabayan yung mid-game power spike ng isang 1-1 dito. Oo nga kasi nakita nila yung potential kanina nung isang 1-1. So kaya naman kailangan na pigilan agad. Pero ang kinagandahan dito kay Super Marco, alam mo din na alam niya kung anong gagawin. As si Chewe dito ginamit na ang Blazing Duet. So kanina pa natin nakikita na ganito ang kalagayan dito sa may bottom lane. Kaya naman darating na rin ang ibang mga kakampi. Pero makakasalubong dito si Few. Napakagandang pick-off na nagmula kay Kyrie. At dahil dyan, makakalamang ang Onyx ng bahagya. 2-1 ang ating kill score. Ang hirap talaga pag may Guinevere sa kabila. Yeah, and also Chewe feeling the momentum here in the gold lane. Lamang na siya versus the 1-1. And this is a very great matchup for Onyx to have. Kasi kapag hawak mo yung Claude, once makalabas ka sa laning stage away from the 1-1, medyo dumadali yung buhay mo kasi ang kailangan mo nalang isipin is yung pag-scale up mo. And yung pag-scaling nga ng isang 1-1 ay isa sa, actually not just for the 1-1, but also for the Claude, ay kailangan alagaan ng parehas na kupunan. And looking at the rotations, no, Sans? Si Sans, nagkamali lang din ng haltak. That's Ay Netherrealm. nagkamali na rin ng Netherrealm. Uy, Sakto hata! meron pa dito pagong. Pero yung nga pala bait yata dito kay Kyrie. Ginamit na dito ang Violet Requiem. Tapos Flap TZ is gonna be down. Ogwen ngayon ang target nila. Pero sa may bandang reset. pagong, marireset lang rin naman ni Kiboy. At mukhang kailangan na nga mag-clear muna ni Super Marco. Few low HP. No black shoes is available. Pero mukhang nagamit na rin niya agad-agad. Ito na yung mechanical prowess
ng Onyx. This is who they're known for. Yung ability nila na mang-bait ng mga spells and also their assassination capabilities with the tank support that they have. Kailangan talaga maging pasensyoso kapag Onyx ang kalaban mo. Hindi basta-basta ang pagbabato. Pero Kyle TC nahila papunta sa kamay ni Kiboy. Nandito na nga rin ang Spatial Migration Final Slash! Kay Kyle DC pa rin mapupunta dito yung paghunta. Si Kyrie may ipit pa nila. Napaganda pag-kill para dito sa side na AP Bren. Tapos makakakuha din ng Need the Wanderer. So AP Bren still holds the lead. But very minimal. And look at Chewe sa may top lane. Pero middle lane pala ang ating focus kasi si Kiboy. Mapapalay my dito ni Black TC. Grabe si Gwen. Yung control na pinapakita nyo rito in the Arlot Roam. With the Arlot Roam position, nagagalawan nila yung Onyx and Kyle TC again getting that retribution in versus Kyrie with the heavy spin and pining pa niya doon sa pader katabi ng Onyx. Probably, sasabihin ko na ngayon, Ogwen is the best Arlot Roam in the world right now. At nakikita natin yan, 100% kill participation in this game at impactful ang lahat ng ginagawa niya. Speaking of impact, dahil dyan, kinabahan si Sans para sa buhay nga, pero nga si Chewe ginamit ng Purify. Kaya naman, tatalubungin na naabangan ni Flap TC. Ginamit na rin dito Netherrealm. Si Kiboy ngayon, ginamit na rin ang uning niya rin. Tapos aalis na lang muna sila. Ito na naman yung At macro. ito na naman yung nakikita natin. Yung macro ng AP Brent sa gold lane nila, bigyan lang natin ng spasyo. Si Super Marco and Chewe, nakaka-bad trip na 3 game na siyang naaabangan sa mga bandang likuran. Lahat ng mga pwedeng lahat ng babalikan niya eh. Lahat ng tinatambayan niya, tinatambayan ng Brent eh. At mukhang nagigising niya nga rin ang crowd. Nag-aabang din lang Ogwen, ng pagpabalik. Ogwen, final slash on one. Si Boots ang natamaan. Pero mukhang hindi ata nila itutuloy ang laban na to. Maliban na lamang kung magde-demonic force dito si Boots. Si Kiboy ay magzo-zone out lamang. Kita natin ngayon yung zone na ibinibigay ng AP Bren. Tapos ngayon si Super Marco nagkakaroon ng space. So yung kalamangan sa kanya kanina ni Chewe parang mahahabol na rin dito ng side ng AP Bren na actually lamang ng AP Bren. 2.6k gold lead in a snap. At tignan mo, walang nagbabantay sa 1-1. Sobrang lupit ng reaction ni Kyle TC. May lumabas na Psycho Ball, nag-dash kagad. In-assume niya na tumalon yung Guinevere. Sabi niya, wait lang. Mas Oh, okay no! na may safe. Pero nga naman mahuli Irene! dito. Si Ogwen pala. Ayun na, makamatay na nila. Tapos si Flap TC papasok. Pero mga Netherrealm para dito sa side ng Onyx. Demonic Force. Siu kailangan na maglabas dito ng mga bola-bola. Kiboy! Pasagot si Kyle! Kiboy. Ang may heavy spin pero makakapag-flicker out at ginamit na ang Blazing Duet. Sans mukhang napasok sa maling liga at mukhang mapapabagsak din. That's going to be the killing spree for the Thamos. A 2-for-none trade. Pero mukhang mapupunta ang pagong sa Onyx. Yeah, so super disciplined nung pinili ng AP Bren actually. Instead of going for the 50-50, sabi ni Kyle, okay, dito na lang tayo sa medyo sure kill. Si Boots nakalabas na ng tower of range pero naipet si Sans doon sa loob ng AP Bren. And again, this does give Onyx the turtle pero for all throughout the team fight, si Super Marco nag-farm lang. Oo, at mukhang hahabulin niya dito si Kiboy. Kyrie threatening the spatial migration pero hindi niya gagamitin ito. Onyx, nakahabol naman ang bahagya. Yung 2K gold lead, naging 800 na lang. Grabe yung juggle na ginagawa ng dalawang teams, no? If ever na ikaw yung hindi pasensyoso, talagang mabibigyan, yung magiging damage na to the whole team is gonna be very detrimental kasi strength ng parehas is maghanap ng butas, maghanap ng mali sa isa't isa. At alam niyo yun, lahat ng nanonood, pag laging mali ang hinahanap, mahirap talaga. Mahirap talaga yan, Dali ko pa bossy. mabubutasan. Kahit nga hindi in-game yan eh. Yung hugot mo, Chantel, narinig na Ay, namin yan eh. Yung hugot mo pang game 7 yun eh. Ayo. Game 7 yung ganyang Eh, hugot. wala eh. Grand Finals eh. Grand Finals na rin naman. 40 seconds bago lumabas ang pinakaunang lord ng larong ito, Kyle TC. Will be the one challenging Kyrie. Kyle, may heavy Knock spin. up, pero special like... Oh, niretry! Tara, review, Shonan! Tapos dito makikita natin talagang iniipit nila si Kyrie kaya mahahabulin dito ng Netherlands. Oh, no! Pero pag wild charge, grabe yung layer ng mga skills. Pero Outplay! Kyrie's down! Again, Kyrie's down! Kyle TC mamamatay lang din naman. May bawal dito ang Onyx. At grabe yung Marco! Marco with double kill Marco! na! At Nakalibad! nakalibad na rin si Super Marco pero Astro natin ang Eye! damage niya. At hindi nata magiging sapat yun dahil sa Ugan ay babagsak na rin. And this might just be a wipeout. Onyx wipes out AP Bren! Double kill para dito kay Sans. At buhay bangga! Kaya naman ang Onyx mukha sila kukuha ng Lord! How Boots with a demonic play. Although napakaganda nung attempt ni Super Marco to reset that fight. Nakalipad naman siya with the crossbow of tanks.
pero the damage has been done. Ang ganda rin ng outplay na pinili ni Kyle TZ using the Retribution, forcing out the violent equipment. Naipit pa niya si Kyrie sa pader. Pero yung Blazing Duet alongside the Nether Realm, ayun ang tumapas sa buhay ng AP Bren. At hindi pa nga nag-flicker si Sans doon. And it looks like momentum shift is real. Onyx Indonesia with a 2K gold lead in the first lord of the game. Crucial item pickup para kay Super Marco. Hindi Malefic, si Halbert. Yeah. Para lang matanggal yung sustain na nanggagaling dito both from Kyrie and Boots. Pero nagiging problema na rito yung combo no, ng Onyx. Na kapag lumalaban yung AP Bren, they collapse. Wow. And susceptible sila sa wild charge and of course yung Ghost Bursters na nanggagaling kay Sans. Sobrang sakit nung damage output ni Paramis, lalo na kapag nag-echo na yung damage. Tsaka ang laki ng lamang pala ni Chewe dito kay Super Marco. Tsaka even yung mga damage or sabihin na nating defensive items rather for the players of Onyx. Kaya nung nakita natin lumipad si Super Marco, hindi pa siya ganun ka-deadly against Onyx. So ito yung kailangan ngayon i-capitalize ng Onyx knowing na hindi pa ganun kasakit yung pang-damage against them. May wind of nature na rin dito si Chewe. Hindi na pwedeng basta-basta lumipad si Super Marco dito. Mukhang malaki ang magiging push ng Onyx. Turrets falling down left and right at buhay pa rin ang Lord. Onyx again, they have... Oh, Flap! Si Flap TC doon ay mahuli nila habang Kyrie. Napatay na dito ni Ogwen, hindi na umabot sa Nether Realm. Chewe, ginamit na rin ang kanyang Blazing Duet. Si Kyle DC, ang kanyang maiikutan dito is gonna be... Oh, Truncheon! The Truncheon coming in for Boots. Super Tapos si Marco! Super Marco, mapatay na rin dito ni Chewe. Si Chewe, wala nakakabigil kay Chewe. Kaya naman, triple Oh my kill na siya goodness. dito para sa ating laban. Okay, K-Boy dies, sacrifices for Boots. Pero that outplay from the Volvis, Winter Truncheon, para hindi siya mapatay and lumabas Boots! pa yung second layer ng Demonic Force pero hindi pa tapos si laban. Lumalaban pa rin Chewe? dito, pero may kita natin yung damage Kyle, kay Kyle. Kyle. Look at Ogwen. Lumalaban pa rin sila dito, pero Chewe, talaga free. Hit lang naman. Kaya naman double kill na. Habang ubuhay na dito si Flap TC, kailangan maging maganda ang kanyang pagdepensa dito, pero hindi pa sapat dito ang minion wave ng Onyx. TC looking for the possible outplay. Pero grabe na nga yung damage dito kay Chewe na kapag BMI out na rin. At dalawa ang napabagsak na inhibitor turret. Onyx Indonesia, nangangamoy Game 7 na daw. Oh my goodness, Chewe with a marksman performance. Nakita natin yung kanyang laning prowess kanina versus Super Marco. And now, his team fight positioning and his team fight maneuvers are winning Onyx the game. And AP Bren, kailangan nila solusyonan to si Chewe pero kailangan maunang solusyonan si Boots. Yung mga talon na ginagawa dito nung Povius na nagiging distraction. Enough yung space na yun para ma-distract yung AP Bren. Kaya naman ang saya ng buhay ni Chewe dito, yung Claude ay nakaka-create lang sa backline. 2-1 and 8. Boots proving to everybody na kahit isa siya sa mga players na nagfe-fade into the background para sa Onyx, na laging ang sigaw ay Sans, ang sigaw ay Kyrie, ay nandyan din siya with a 5-man penalty zone. And now, with this spectacular performance dito sa kanyang Phobius. And look at this, may plate armor na rin si Kyrie. Yeah. Grabe, wala talagang gusto magbigay dito sa dalawang teams natin. Again, na storyline pa lang nila, alam natin na sobrang dami nilang pinagdaanan bago makarating dito. Pero isang mabilis lang na makukuha ng Onyx, ang Lord. Oo, dinedelay. Dinedelay. There you go. Para sa next wave, lumabas si Lord. Ang galing. Oo. Sinong nag-iisip nun? Ako, hindi ko naiisip yun. Okay lang. Trabaho ko yun. Okay, mag-alala. Trabaho ko yung isipin. Oh, pero in moment, Kasi inintindi nila yung next wave para at least ma-double wave yung mid. Tapos triple wave yung papasok. So essentially, AP Bren has to deal with a ton of minion waves actually. tapos binibilang pa nila. Onyx Indonesia, comeback is real after losing many games straight. 5K gold. Ayun, tignan mo si Aray! Ogwen! Okay, so, ganito play ngayon ng AP Bren pala para titiisin muna yata ni Ogwen lahat ng mga pwedeng kuhanin against or from Chewe. Tapos mag-final slash siya. Pero medyo delix na play yun. Oo, Delix talaga dahil ngayon wala siyang flicker at may Lord wave sa mid lane. Mayroon ding malaking wave sa top at sa bot. Is this game number 7? Dadalim ba tayo ng Sky Kings sa langit sa game number 7? Flap! Na-reset nga yata si Chewe dito ginamit ang Wind of Nature. Tapos meron pa Nether Realm. Merong final slash na manggagaling doon para kay Ogwen. Pero natin ang damage ngayon ng AP Bren. Pero may kita pa rin natin dito na mabilis. Na-depensahan pa ng AP Bren. Nakalimutan ni Chewe na hindi siya ganun kasaya. Kapag yung Thames yung tinitira niya, naramdaman niya yung vengeance from the Thames.
Pero makakapag-heal back naman siya. However, hindi nagamit ng Onyx Esports yung Lord. And now it's a lot easier to defend if you're AP Bren. Bawal na lang magkamali. May isang malaking set, hindi tatama yung spatial migration. Flap TC, half Ogwen. HP. Saan sihilan si Ogwen? Oy, pero nakita natin ngayon, Nadasha. nahatak si Ogwen dito magiging target nila. Si Boots papasok na with the demonic force. Si Kyrie mamamatay at ipalalayuin pa nga dito. si Marco! Sal. Lumipad na! Si Super Marco! Pero inapa dito! Oh. Damage niya! Double kill